sa mabiyayang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Praise God. At una sa lahat, tayo ay humingi ng paggabay. Samahan niyo ako, mga kapatid. Praise God. Dakilang amang Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat. Muli, Ama, kami ay lumalapit sa iyong harapan. Nagpapasalamat. Humihingi ng paggabay, O Ama, sa mga mumunting sandali na lilipas, O God, na patuloy na ikaw ang kumilos, mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoong Diyos. Hindi namin kayang unawain to, Ama, kundi kung wala sa amin ang banal na Espiritu, O God. Kaya patuloy na manahan sa amin ito, Ama. Patuloy na magturo sa amin. Patuloy na ikura kami sa anumang pagkakamali. Patuloy na maituwid kami, O Ama, lalo't kaming lahat ay naghahangad dun sa dakilang pag-agaw, Panginoon Diyos. Manguna ko, Ama. Wala kaming ibang pupurihin, wala kaming ibang sasambahin, kundi ikaw lamang. Ito pong mga sama dalangin namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesus. Amen. Kasi buksan natin mga Biblia, mga kapatid, sa napapasadahan ito, mga kapatid, dun sa sharing kagabi. Sa Jude. Jude 1 verse 3. Praise God. Praise God. Ang sabi ni Jude dun sa kanyang mga sulat, sa verse 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Praise God. Tayo natin mga kapatid, mga kapatid. Praise God. Praise God. He's coming soon, sabi nung kanta, mga kapatid. Tayo ay nasa huling panahon na sa pagbabalik na ating Panginoong Yesus. Praise God. Kahit yung sulat ni Jude dun sa church ng panahon na yon, applicable sa panahon natin. Praise God. Sabi niya, ang ganda ng greeting ni Jude, mga kapatid, dun sa verse 1 pa lang, sabi niya, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. Ang ganda nung kanyang ng greeting dun sa kanyang sinusulatan, mga kapatid. To them which are sanctified, sabi niya. Praise God. And preserved. Hallelujah. Kung atin titignan yung word na preserve, past tense. Praise God. In terms of food, kung atin titignan sa pagkain, may mga pagkain na nape-preserve nila sa matagal na panahon, pero yung quality, yung lasa nandun pa din. Ganun din dapat yung church, mga kapatid. Hallelujah. The longer tayong naghihintay sa pag-agaw, dapat the longer tayong nape-preserve. Hindi dapat nabubulok. Hindi nawawala yung lasa. Praise God. Hallelujah. Tignan nyo yung alak, mga kapatid. Yung alak, the longer na tumatanda yung alak, lalong sumasarap yung lasa niya. Lalong nagiging pleasing kapag ating natikman. Praise God. Base nga dun sa aking nabasa, sabi niya, maraming factors kung bakit nape-preserve yung lasa ng alak o yung quality niya hindi nawawala. Praise God. It could be the wine making style, kung paano ginawa yung alak, at kung yung isa pa, yung condition kung saan inilagay yung alak. Praise God. Dun sa dalawang factors na yon, malaking bagay kung paano nila nape-preserve yung alak. Praise God. Kung titignan natin, mga kapatid, yung gumawa nito tao lang. Praise God. Yung gumawa sa atin, Diyos. Yung nag-create sa atin, Diyos. Sino ba naglinis sa atin? Who sanctified us? Hindi ba ang Diyos, mga kapatid? Yung tao lang. How much more yung Diyos na nag-sanctified sa atin, mga kapatid? Praise God. At tignan natin, saan ba tayong condition? Sabi nga, yung condition, isang malaking factor kung paano napipreserve yung wine. Saan condition ba tayo tinatago ng Diyos? Nakastore tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid, sa higher revelations. Kaya dapat palagi tayong fresh, palagi tayong nagiging preserve, mga kapatid. Amen. Praise God. There could be no other place, mga kapatid, na pwede natin puntahan o makikita sa buong mundo na ito, mga kapatid, kundi ang salita ng Diyos, na kung saan nandun na lahat ng ating kailangan.
nandun yung pagtutuwid, nandun din yung comfort, nandun yung blessings. Praise God. Sa sanlibutan, hindi ka naman, pwede ka mabigyan ng blessings, pero itutuwid ka ba nito? Iko-comfort ka ba nito? Hindi, mga kapatid. Pero pag nasa loob ka ng salita ng Diyos, nandun ang pagtutuwid, nandun ang comfort, nandun ang blessings. Praise God. Kaya't alam niyo, mga kapatid, kung paano sumulat si Jude yung sa panahon nila, mga kapatid. Tingnan niyo, ginamit niyang words, sabi niya dun sa verse na yun, it was needful, sabi niya, kinakailangan, it's a must. Sabi ni Jude na, kailangan lagi tayong mag-contend doon sa faith na natanggap natin. Praise God. And take note, mga kapatid, it's the faith, sabi ng ating kapatid na propeta, hindi a faith lamang, it's the faith. Praise God. Malaking difference dun sa dalawa, a faith and the faith. Parang yung word na a wife and the wife. Praise God. The right, yung pinakatamang word doon is the faith and the wife. Praise God. Sabi nga, one faith, one God, one Lord, one baptism. Praise God. Hallelujah. At yung faith na sinasabi ni Jude, mga kapatid, praise God, walang ibang nagbigay nito kundi ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Kahit sabi niya, kailangan ng church, kailangan ng bawat membro ng church na kailangan magpursige sa kanyang pananampalataya. Lalo na nalalaman niya na malapit na ang pag-agaw. Praise God. Yung faith na to, mga kapatid, na ibinigay sa mga apostol nung panahon ng Pentecost, yun din yung faith na sinasabi na pinaulit-ulit ni Jude na kailangan natin i-contend. Walang ibang faith. Hindi pwedeng mabago to. Hindi ito Catholic faith, hindi ito Methodist, Presbyterian. Iisa lang ang faith na binigay at lumabas nung panahon ng Pentecost, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kailangan yung isang tao, makilala niya, makita niya, maunawaan niya kung ano yung faith na sinasabi ng Biblia. Praise God. Hindi lamang yung faith na sinasabi ng pastor. Kailangan yung faith na sinasabi ng Biblia. Praise God. Hallelujah. Kaya, ang sabi nga sa 2 Peter, di ba? Sabi niya, wherefore the rather, sabi niya, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Praise God. Tinawag na tayo, kailangan natin i-make sure yung pagkatawag sa atin. Kailangan natin may manifest na yung pagkatawag sa atin worthy. Praise God. Hallelujah. Kung yung boss mo nga binigyan ka ng promotion, praise God, kailangan ma-maintain mo yung binigay siyang promotion na yon. Kailangan maging worthy ka dun sa binigay niyang promotion sa'yo. Ganon din sa atin, binigyan tayo ng chance ng Diyos. Actually, adopted nga lang tayo kung tutusin, mga kapatid eh. Pero binigyan tayo ng Diyos, mga kapatid. Tignan niyo yung pagpapalang napunta sa atin. Kaya kailangan natin pagpursigan ito, mga kapatid. May mga time na nagkakamali tayo, pero hindi dapat magtuloy-tuloy sa pagkakamali yung buhay natin. Praise God. Hallelujah. Sabi nga yung faith natin na ito, mga kapatid, ito lamang yung natatanging paraan kung bakit tayo nagkakaroon ng komunikasyon, nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga yung diablo, hindi niya alam yung gagawin niya kung paano niya tatanggal yung faith na to. Kasi alam niya, kasi nasusulat, sabi niya, for without faith, we cannot please and we cannot see God. Kaya dapat yung faith na to, bantay natin lagi, mga kapatid. Sabi nga nung kanta, di ba? I want to live above the word. Sabi niya, those Satan's darts, yung mga sibat ng kaaway, sabi niya, at me are heard, sabi niya gano'n. But faith has caught. Praise God. Yung tamang faith, mga kapatid. Hallelujah. For faith has caught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Praise God. Kapag natagpuan mo, mga kapatid, yung tamang pananampalataya, dun ka mapupunta dun sa stable land na sinasabi nung kanta. Praise God. Yung stable land, mga kapatid, yun yung kumbaga, ini-aim natin na mapunta tayo dun sa stable land. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, maraming factors din, maraming dahilan kung bakit minsan nanghihina yung faith natin, mga kapatid. Isa na dyan yung nakukulang tayo ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nakukulang tayo ng time sa pagbabasa ng mga mensahe. Praise God. Imagine niyo, mga kapatid, kung gaano kahirap yung ginagawa ng mga pastor ng Diyos. Nag-aral sila ng salita ng Diyos. Nagbabasa sila ng salita ng Diyos. Nagbabasa sila ng mensahe upang merong may pakain sa tupa. Tingnan niyo, mga kapatid, kung gaano kahirap yun. Kayo yung lumagay sa katayuan na ating pastor
Madaling araw pa lang pagising, nagbabasa na. Praise God. Hallelujah. Humihingi ng kapahayagan sa Diyos. Tignan nyo kung gaano kahirap yan, mga kapatid. Kaya dapat wag natin sasayangin yung effort. Wag natin sasayangin yung panahon na ginugugol nila upang merong may pakain sa atin. Tapos gagawa lang tayo lang hindi maganda. Parang embarrassing yata yung mga kapatid. Hindi tamang reply dun sa action na ginagawa ng ating pastor. Praise God. At lalong-lalo na mga kapatid, lalo tayong mahiya sa ating Panginoong Yesus. Praise God. Mas malaking effort yung ginawa niya para sa atin. Praise God. Bro nyo mga kapatid, sabi nung kanta, nag-stoop down ng Diyos mga kapatid. Para saan? Para sa atin mga kapatid, to us, para ligawan tayo. Praise God. Para saan din? Bakit tayo niligawan? Dahil ang plano ng Diyos, may iligtas tayo. Praise God. Hallelujah. Walang ibang plano ng Diyos mga kapatid, kundi iligtas tayo. Mahal tayo ng Diyos. Pero hindi dapat one-sided love lang ito mga kapatid. Kailangan merong return. Praise God. Meron dapat tayong ginagawa para masuklian yung pag-ibig ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Sabi nga, ang magagawa lang naman natin mga kapatid, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus ay gawin yung kalooban ng Ama. Praise God. Ang ating Panginoong Hesus mga kapatid, kahit meron siyang sariling kalooban, nilay down niya yung kanyang sariling kalooban para sundin yung kalooban ng kanyang anak. Praise God. Kahit kung titignan din natin mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, wala man siyang educational background na nakasulat sa Biblia. Mayroon ba nasulat sa Biblia na siya ay nag-aaral sa ganitong school o sa Si Paul, si Moses, pwede pa. Merong nakasulat na meron silang mga educational background. Pero ang ating Panginoong Hesus, wala. Praise God. Marahil ito talaga yung plano ng Diyos, mga kapatid. Nang walang magiging ibang education ng ating Panginoong Diyos, kundi yung will ng Diyos. Praise God. At isang maganda example yung para sa atin, mga kapatid. Hindi natin kailangan ng education, mga kapatid, upang maunawaan ang lahat ng mga bagay na ito. Praise God. Kailangan di maunawaan ng isang tao, praise God, na ang hirap iyan mga kapatid, pero dapat maunawaan nila mga kapatid na hindi mo kailangan ng intellect upang maunawaan ng mga bagay na ito. Hindi mo kailangan pumunta sa Bible school upang maunawaan ng mga bagay na ito. Kailangan mo lang yung Holy Spirit mga kapatid. Yung Holy Spirit, siya magtuturo sa iyo lahat ng mga kailangan mong maunawaan. Praise God. Hallelujah. At kung titignan nyo rin mga kapatid, alam natin na wala siyang educational background. Ngunit paano niya dinideliver yung mga speeches ng ating Panginoong Hesus? Yung mga preachings niya, mga kapatid, paano niya dinideliver ito sa mga tao? Praise God. There is something, sabi nga, dun sa way ng kanyang pananalita. Sabi din ng Biblia, wala nga siyang beauty na makikita sa kanya, di ba? So, paano niya na-attract yung mga tao na lumapit sa kanya? There is something, praise God, dun sa kanyang pananalita. Kaya nga, ni-remind din tayo ng prophet na lagi natin tignan yung way ng pananalita natin. Yung paano tayo nangungusap sa ibang tao, mga kapatid. Dahil yung hindi natin alam, yung pananalita natin, kayang magbago dun sa buhay ng isang tao. Yung sa way ng pananalita natin, kaya nating yung belief niya na mabaliktad dun sa katotohanan. Praise God. Kaya kailangan lagi tayong watchful, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi nga ng ating prophet, he was a man outwardly, sabi nga, but inwardly, he is God. Praise God. Kaya yung paano niya i-deliver yung mga salita niya, mga kapatid. Praise God. Praise God. Lahat yun sa Diyos nang gagaling. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sabi ng prophet, ang Panginoong Hesus, a man proved by God by signs and wonders. Ang sabi ng prophet. Praise God. Ganon din sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Yung church, pwedeng i-prove ito sa signs and wonders din, mga kapatid. Praise God. Naniniwala ba kayo na casting away sicknesses without doing any medical treatment is a wonder? Amen. Praise God. Bringing back to life a person which is spiritually dead is not a wonder. It is a wonder, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya sa panahon to, sabi nga ng nababasa natin sa mga mensahe, ang church magiging powerful. Praise God. Hindi ibig sabihin na magiging dominant siya sa lahat ng mga churches. Praise God. Hindi ganun ang ibig sabihin.
sabihin nun mga kapatid? Magiging powerful ang church, kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. He can speak to the, kaya niya paalisin yung sakit, praise God. Kaya niyang pagalingin kung ano man ang karamdaman meron tayo, mga kapatid. Kung ano mang kahinaan ang meron tayo, pwede niyang paalisin. Praise God. Hallelujah. Sabi nga sa Mark 16:17, di ba? Sabi niya, and these signs shall follow them that believe. Praise God. And it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Praise God. Even you can speak to the mountain to move. Sabi nga, move ito mga kapatid according to kung anong sasabihin natin. Praise God. Hallelujah. Tignan niyo mga kapatid kung gaano ka nung dinala ng ating Panginoon Jesus yung ating mga kasalanan. Kung paano siya naging makasalanan. Praise God. Kung paano siya naging kung anong sakit yung kanya dinanas nung dinala niya yung mga sakit natin mga kapatid. Praise God. Sabi nga nung kinuot ng prophet, sabi niya, He in His riches became poor, but in His poverty, that we might become rich. Praise God. In His immortality, He became flesh, that He might take our sickness, that in His sickness we might have health. And all of His sins, and all of our sins, He became, sabi ng prophet. He was sinless, and taking my sins, that I might be sinless. He became me, that I might become Him in heaven. Praise God. Kung ating bubuliin lamang yung ibig sabihin ng pananalita ng propeta, kung paano nagsakripisyo ang ating Panginoong Yesus, mga kapatid, para lang sa atin. It shows the true meaning of the agape love, mga kapatid. Kung paano niyang ipinadala yung kanyang bugtong na anak, mga kapatid, na kung sino man ang maniwala, maliligtas. Ang kailangan lamang, walang bayad, mga kapatid, maniwala lang. Praise God. At sundin yung kanyang kalooban. Praise God. Kaya tignan nyo mga kapatid, dun sa Mark 16:15, mga kapatid, yung mga huling pananalita ng ating Panginoong Yesus, wala siyang ibang sinabi kundi preach the gospel in every creature. Kasi gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas, mga kapatid. Wala siyang gustong hindi iligtas, mga kapatid. Lahat gusto niyang iligtas. Praise God. Meron lang talagang tao na hindi maliligtas. Sa katigasan na rin yun ang ulo. Pero ang gusto talaga ng Diyos, iligtas lahat ng tao. Kaya nga sabi ng Panginoon bago siya umalis, i-preach nyo yung gospel na ito sa lahat ng creature, sabi niya. Dahil gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Kaya lang, meron tayong free will. Yung free will natin ngayon, doon tayo mamimili kung anong gusto natin, kung saan tayo mapupunta. Praise God. Ang business natin, mga kapatid, gaya ng business ng ating Panginoong Yesus, sundin lamang ang kalooban ng Diyos. Yun ang magiging part natin, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga, bago natin ma-experience lahat ng manifestation ng power, ng faith, mga kapatid, kailangan muna nating maniwala. Praise God. Tingnan nyo si Nathaniel nung siya ay nakita ng ating Panginoon Yesus doon sa ilalim ng fig tree. Praise God. Sabi ni Philip, sabi niya, natagpuan na namin siya. At ang sabi ni Nathaniel, anong reply niya? Sabi niya, can there any good thing come out of Nazareth? Sabi niya. Pero nung pinagsalitaan siya ng ating Panginoon Jesus, ang sabi niya, before that Philip called thee, when thou was under the fig tree, I saw thee. Sabi ng Panginoon Jesus. Doon lamang siya naniwala, mga kapatid. Tingnan niyo yung attitude ni Nathaniel. Hindi dapat ganun yung maging attitude ng isang Kristiyano sa panahon natin ito. Maniwala muna tayo bago natin makikita. Sabi kasi ng ating Panginoong Jesus, thou shalt see greater things than this, sabi ng Panginoong Jesus. So, kailangan muna natin maniwala para makita natin yung greater things na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Praise God. Hindi natin kailangan ng intellectual faith, sabi ng ating kapatid na propeta. That was fine, sabi natin. Okay yon, sabi niya, yung intellectual faith. Pero ang hinahanap natin dito, divine faith, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga niya, dun sa kanya nagbiro pa siya, sabi niya, sa isang mananampalatayang bagong convert, sa isang lugar na kailangan niya, unang-una puntahan niya, yung straight street, sabi niya. Parang yung ginawa kay Apostol Pablo nung siya ay binulag at nagkaroon ng vision si Ananias, sabi niya, pumunta ka doon sa daang matuwid at makikita mo itong taong ito. Praise God. Sabi ng prophet, a good place, a good street para sa isang starter, sabi niya, doon pumunta sa good street, sa daang matuwid.
Praise God. Hallelujah. Praise God. Matatapos na tayo mga kapatid. Walang faith na ibinigay ang ating Panginoong Hesus mga kapatid, kundi yung faith din naman na ipinipreach ng ating propeta. Praise God. Inilahad niya ito sa buong mundo. Praise God. Kasi ang pagkakapaniwala niya, sinabi ng Panginoong Hesus, preach to every creature. Kaya ang ginagawa ng ating kapatid, binipreach niya ang kanyang salita ng Diyos. Saan siya magpunta? Binabahagi niya yung salita ng Diyos. Kasi ayun ang sabi ng Panginoong Hesus. At ang sabi ng Panginoong Hesus, hallelujah, He will be with us even unto the end of the world. Kung saan man tayo mapunta, kung saan man natin ibahagi itong mga salita ng Diyos, hindi naman yung salita natin eh. Yung salita ng Diyos ito mga kapatid. Praise God. Gusto ng Diyos, gusto ng Panginoong Hesus, kaya siya umalis, kaya siya namatay, may experience ng church, yung power and authority. Praise God. Kaya sa panahon natin ito, kailangan yung church na experience na yung power and authority, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa pagtatapos, mga kapatid, sabi nga, huwag nating iwanan yung mga maliliit na bagay na hindi tapos. Kailangan yung maliliit na bagay, tapos lagi, mga kapatid. Dahil kung mag-iiwan tayo ng maliliit na bagay na hindi natin natatapos, kagaya ng yung mga attitude natin na hindi tama, kung iiwanan natin yan ng hindi tapos, bandang huli yung hihila sa atin pababa. Praise God. Hallelujah. Kahit lagi nating muni-muniin yung sinabi ni Jude na we should always earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints. Praise God. Maraming salamat sa Diyos, mga kapatid. Tayo natin ito may magpasalamat tayo sa Diyos. Praise God. Dakilang Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Ama. Bagamat hindi ganun katagal ang exhortation, O God, ngunit ang sabi nga nung minsan ng propeta na hindi sa tagal ito o hindi sa gano'ng kadami yung binasa mo, kundi kung gaano mo naunawaan, kung gaano tumanim sa puso mo ang mga bagay na ito. Kaya't patuloy na ang mga mumunting mga lumabas sa pulpitong ito, Ama, ay tumimo sa puso ng bawat isa. Lumago, O Panginoon Diyos, may pamuhay namin, O Ama, upang hallelujah, O God, habang kami naghihintay, Panginoon Diyos, lalo pang ma-preserve yung aming pananampalataya sa iyo, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa paggamit mo at sa mga gagamitin mo pa, Panginoon Diyos. Ikaw ang patuloy na kumilos muli. Ikaw lamang ang itataas namin. Wala kami ibang pupurihin, walang ibang sasambahin, kundi ikaw lamang, O Panginoon Diyos. Maraming salamat sa iyo. Ito pong mga samo, pasasalamat namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God sa